Breaking news, Japan magde-deploy na ng surface-to-air missile sa Taiwan. Umaabot na sa breaking point ang tensyon sa East Asia habang nagde-deploy ang Japan ng missiles na nasa 110 kilometro lang mula sa Taiwan. Nagbabala ang China na maaaring mauwi ito sa disaster at nagbanta ng mabibigat na consequences. Ang tanong ngayon, ang Yonaguni ba ang magiging ground zero ng susunod na malaking conflict sa Pacific? Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Isang matinding palitan ng salita ang sumiklab sa pagitan ng China at Japan na lalo pang nagpapalala sa tensyon tungkol sa Taiwan at sa mga military deployment sa rehiyon. Noong ika-24 ng Nobyembre, inakusahan ng Beijing ang Tokyo na sinasadya nitong palalain ang kaguluhan sa rehiyon matapos kumpirmahin ng Japan ang plano nitong mag-deploy ng medium-range surface-to-air missile unit sa Yonaguni, isang malayong isla na nasa around 110 kilometers mula sa east coast ng Taiwan. Ang planong inanunsyo ng Defense Minister ng Japan na si Shinjiro Koizumi ay bahagi ng pagsisikap ng Tokyo na palakasin ang kanilang depensa sa mga southwestern islands dahil sa tumataas na security concerns. Pero para sa Beijing, ang hakbang na ito ay isang direktang provocation at nagbabala sila na maaari itong magdulot ng military confrontation. Kasunod ito ng sinabi ng Prime Minister ng Japan na si Sanae Takaichi nitong buwan kung saan binanggit niya na kung umatake ang China sa Taiwan na isang demokratikong pamahalaan, maaaring mapilitan ang Tokyo na maglunsad ng military response. Ang mga pahayag na iyon ay isa sa pinakamalalaking pagbabago sa matagal ng security posture ng Japan mula noong natapos ang Second World War at nagpasiklab ito ng matinding diplomatic backlash mula sa Beijing. Sa isang regular na press briefing, kinondena ng spokesperson ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning ang mga aksyon ng Japan. Ang pagdideploy ng Japan ng offensive weapons sa southwestern islands malapit sa Taiwan ng China ay isang sinadyang hakbang para gumawa ng tensyon sa rehiyon at para mang-provoke ng military confrontation. Kaugnay ng maling pahayag ni Prime Minister Sanae Takaichi tungkol sa Taiwan, sinabi niyang ang trend na ito ay sobrang delikado at kailangan ng mas mataas na pag-iingat mula sa mga kalapit na bansa at sa international community. Nagbabala siya na ipagtatanggol ng Beijing ang tingin nito na tama nilang sovereignty. Hindi kailanman papayagan ng China na ibalik ng right-wing forces ng Japan ang nakaraan, hindi papayagan na makialam ang external forces sa Taiwan at hindi papayagan na bumalik ang Japanese militarism. May determinasyon at kakayahan ng China na ipagtanggol ang kanilang national sovereignty at territorial integrity. Iginiit ni Mao na ang missile deployment ay isang kalkuladong hakbang para lalo pang guluhin ang rehiyon. Ang diplomatic confrontation na ito ay isa sa pinaka-lowest point ng China-Japan relations sa loob ng maraming taon. Simula noong comments ni Takaichi ay agad nagpatupad ang Beijing ng food import restrictions laban sa Japanese seafood, pinatigil ang paglabas ng Japanese films sa China at naglabas ng travel warnings na nagsasabing umiwas muna ang mga mamamayan nila sa pagpunta sa Japan. Sa gitna ng sitwasyong ito, muling tiniyak ni Defense Minister, sinabi niya na naniniwala sila na ang pag-deploy nito ay magpapababa ng posibilidad na magkaroon ng armed attacks laban sa bansa. Idinagdag niya na mananatiling transparent ang Japan sa mga residente na nag-aalala na baka maging frontline ang Yonaguni sa isang posibleng conflict. Sinabi niya, patuloy naming inaasikaso ang paghahanda para sa deployment at balak naming magbigay ng malinaw na impormasyon sa local community kapag naging malinaw na ang specific na timeline ng deployment. Habang kinokondena ng Beijing ang planong missile deployment ng Japan sa Yonaguni bilang isang delikadong provocation, sinasabi naman ng mga military analyst na napakalaki ng strategic value ng isla kung sakaling magkaroon ng future conflict sa paligid ng Taiwan. Sa populasyon na mas mababa sa 2,000 na residente, ang Yonaguni ang pinakamalapit na tinitirahang teritoryo ng Japan sa Taiwan at nasa 110 kilometro lang ang layo, nakatanaw sa mga pangunahing naval at air corridors na nag-uugnay sa Taiwan Strait at East China Sea. Dahil dito, nagiging natural na sentro ang isla para sa surveillance, air defense at mabilis na mobilization ng puwersa. Sa strategic na pananaw, ang isla ay mahalagang bahagi ng First Island Chain, isang frontline network ng US at mga ally nito na dinisenyo para limitahan ang pag-access ng Chinese Navy sa mas malawak na Pacific. Malaki ang inilawak ng Washington ang presensya nito sa Yonaguni sa nakaraang taon. Simula noong September ngayong taon, ang US Marines ay paulit-ulit na nagsagawa ng logistics at training missions sa Cuba Port, kabilang ang pag-offload ng disaster response equipment sa mga exercises na konektado sa Resolute Dragon 2025.
Ang diplomatic confrontation na ito ay isa sa pinaka-lowest point ng China-Japan relations sa loob ng maraming taon. Sa gitna ng sitwasyong ito, muling tiniyak ni Defense Minister Koizumi na tuloy-tuloy ang paghahanda para sa missile deployment at iginiit niya na ang hakbang na ito ay para sa depensa, hindi para sa agresyon. Ang medium-range surface-to-air guided missile unit na plano nilang i-deploy sa Camp Uni ay isang pwersang nakatutok para protektahan ang seguridad ng isla. Noong October, nag-set up ang American Forces ng isang forward arming and refueling point na nagpapahintulot sa CH-53E heavy lift helicopters na makapag-operate ng mas malalim sa contested waters kaysa dati. Natapos naman ang second barge mission noong November na nagpapakita na tuloy-tuloy ang galaw at hindi lang pansamantalang presensya. Ayon sa mga analyst, posible na ang future deployments ay magdala ng mobile NMSIS ship interdiction systems na kayang tumama sa targets na hanggang 185 kilometers ang layo. Mula sa Yonaguni, kaya ng ganitong missiles na abutin ang Macao Strait, isang makitid na daanan na kailangang pagdaanan ng Chinese warships para makalabas papuntang Pacific, pati na rin ang mga posibleng amphibious landing sites sa northern Taiwan. Mahalaga rin ang isla na ito sa US Fishhook Undersea Sensor Network na sumusubaybay sa galaw ng submarines sa kahabaan ng First Island Chain. Para sa Taipei, ang deployment na ito ay isang welcome step para palakasin ang deterrence. Ayon kay Taiwan Deputy Foreign Minister Francois Wu, ang pagpapalakas ng depensa sa mga island na sobrang lapit sa Taiwan ay diretsyong tumutulong para sa stability sa strait. Sa kabilang banda, tinitingnan ng Beijing ang hakbang na ito bilang isang banta sa kanilang mga ambisyon at nagbabala sila na hindi nila isasara ang posibilidad ng military action para ipaglaban ang kanilang claim. Sa loob ng Japan, nagdulot ng kaba ang deployment sa mga residente ng Yonaguni na natatakot na baka gawing potential battleground ang kanilang isla dahil sa pagdami ng military presence. May ilang Japanese social media users na bumatikos sa gobyerno dahil inilalagay daw sa panganib ang mga sibilyan at isa sa mga komento ang malawakang kumalat online. Nagbigay din ng matitinding babala ang ilang political opposition figures. Ayon kay Shikazuo, chairman ng Japanese Communist Party, ang pagbabago sa depensa ng bansa ay mas pumapabor sa interes ng US kaysa sa tunay na security needs ng Japan. Sinabi niya na paulit-ulit sinasabi ng gobyerno na ang massive military expansion ay para protektahan ang Japan, pero ang totoo raw, ito ay para protektahan ang US military. Dagdag pa niya, dapat tanungin ng Japan kung ang paglahok nila sa mga preemptive strategies na pinaplano ng Washington ay hindi ba maglalagay sa panganib ng sariling populasyon. Nagbabala naman ang Chinese defense analysts na iniiwan na ng Tokyo ang matagal nitong prinsipyo ng exclusive self-defense at masyadong lumalapit sa regional strategy ng US. Ayon kay Lucha mula sa Liaoning Academy of Social Sciences, ipinapakita raw ng missile plan na may mas malalim na political objectives ang Japan. Malinaw raw na papunta ang Japan sa mas delikadong direksyon. Ang pag-deploy ng missiles ng sobrang lapit sa Taiwan ay nagpapakita ng strategic ambitions ng Japan at lalo pang nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Nagbabala ang mga analyst na kung pareho pang magpapatuloy ang dalawang panig sa pagtaas ng matitinding pahayag at military activity, maaaring mabilis na magsara ang pagkakataon para sa diplomatic restraint. Nag-scramble naman ang Japan ng fighter aircraft matapos makadetect ng pinaghihinalaang Chinese drone na lumilipad malapit sa Yonaguni. Ang sighting na kinumpirma ng Defense Ministry ng Japan noong November 24 ay lalo pang nagpasiklab ng mabilis na umiinit na diplomatic clash sa pagitan ng Tokyo at Beijing. Inanunsyo ng ministry sa X na may unmanned aerial vehicle na pinaniniwalaang mula sa China ang dumaan sa pagitan ng Yonaguni at Taiwan kaya nag-launch ng aircraft ang Japan Air Self-Defense Forces bilang tugon. Nangyari ang insidenteng ito habang sobrang volatile na ng relasyon ng dalawang bansa kasunod ng pahayag ni Prime Minister Sanai Takichi na maaaring mag-deploy ang Japan ng military forces kung magkaroon ng conflict sa Taiwan Strait, isang komento na wala pang president mula sa isang nakaupong Japanese leader. Matindi ang naging reaksyon ng Beijing matapos bisitahin ni Defense Minister Shinjiro Koizumi ang Yonaguni. Kinondena ng China ang hakbang at tinawag itong destabilizing at confrontational. Ayon sa kanila, ang planong ito ay sinadyang gawin para magdulot ng tensyon sa rehiyon. May self-defense forces base na ang Yonaguni simula noong 21 Pero ang posibilidad na magkaroon ng missile batteries na sobrang lapit sa Taiwan ay lalo pang nagpalala ng takot sa Beijing na ang Japan ay lumilipat mula sa self-defense policy papunta sa active deterrence positioning kasama ang United States. Habang ang insidente ng drone at missile deployment ay nagpasiklab ng matitinding palitan ng salita, pumili ang Beijing ng kakaibang platform para palalimin ang kanilang tugon, ang United Nations. Sa loob ng 4 na araw, kinondena ng ambasador ng China sa UN na si Fukong ang Japan ng 2 beses na nagbigay ng mga pahayag na tinawag ang remarks ni Takaichi bilang historically reckless at strategically dangerous. Sinabi niya,
Hindi kwalipikado ang Japan na humingi ng permanent seat. Ang mga pahayag ni Takaichi ay matapang at provocative. Sa isang sumunod na liham kay UN Secretary General Antonio Guterres, lalo pang pinatingkad ni Fu ang rhetoric, ipinapakita ang Japan bilang nagbabanta sa kapayapaan. Kung susubukan ng Japan na mag-arm na intervention sa cross-strait situation, ito ay isang act of aggression. Matatag na ipapatupad ng China ang karapatan nito sa self-defense at ipagtatanggol ang kanilang sovereignty at territorial integrity. Samantala, hindi man lang nabanggit ang Taiwan sa G20 Summit sa South Africa kahit parehong dumalo sina Takaichi at Chinese Premier Liang. Sinasabi ng mga analyst na sinadya ang omission. Ayon kay Marao, Associate Professor sa Nanjing University School of International Studies, nagbibigay ang UN sa Beijing ng global platform para palakasin ang legitimacy ng One China Principle sa ilalim ng Resolusyon 2758 habang nakakaapela sa Global South, isang bagay na hindi kayang ibigay ng economically focused G20. Gusto rin ng Beijing na hindi ma-overpower ang mensahe nito sa G20 tungkol sa economic stability at South-South cooperation, lalo na't humaharap ang China sa domestic economic pressures. Ayon sa mga analyst, kung naging security confrontation ang summit, maaari nitong ma-undermine ang mas malawak na diplomatic objectives ng Beijing. Bukod dito, limitado ang leverage ng China. Ang direct military pressure ay limitado dahil sa US and Japan alliance. At ang economic retaliation ay maaaring makasira sa sariling semiconductor industry ng China na heavily dependent sa Japanese components. Dahil kakaunti ang praktikal na paraan, tumungo ang Beijing sa global diplomacy gamit ang UN para akusahan ang Japan sa legal at moral na grounds sa halip na palalain ito militarily o economically. Habang nag-scramble ang fighter jets sa contested waters at lumalala ang war of words sa diplomacy, pinapakita ng standoff ang isang lalong komplikadong tanong: gaano kalapit ang China at Japan sa confrontation dahil sa Taiwan?